pagsisiwalat sa mga anomalya di umano sa 2025 budget na lantarang isinapubliko ng congressman na si Isidro Ungab. President BBM, pinoprotestang patalsikin sa pwesto. Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab, at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado, na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Sino nagpuno o nag-fill up ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee report. Buenos dias sa ating lahat mga bay, at welcome tayong lahat sa mga talakayan natin ngayon. Natibre muna tayo mga bay. Pinagtatalunan ngayon sa social media itong controversial na mga blank item daw sa bicameral. Tapos parang ginawang fill in the blanks sa General Appropriations Act or itong GAA. Pero hindi na ako magtataka dito mga bay. Kasi ang goal talaga nila dito yung wishful thinking na patalsikin si PBBM. Magtaka pa kayo at pinatulan nyo pa yung walang kwentang presentation sa kanilang propaganda. Hanap nga kayo ng yung mga pang-knockdown talaga sa administration na pwede nang patalsikin ng ating Pangulo. Kasi sa umpisa pa lang mga bay, sa pagmahal ng sibuyas, yung asin, itong asukal, at iba pang mga bilihin, na normal lang naman yan ang pagtaas at pagbaba ng presyo. Kasi kahit sa ibang bansa, normal lang yan dahil may ibang pwersa talaga sa economic sabotage na hindi ganyan kadali banggain. Pero mapapansin mo na parang may halong traidoran at aning-intriga ang atake imbis na tulungan sa katandem ang problemang ito. Okay lang sana kung mga dilawan o kakamping ang umatake. Kasi noong eleksyon, yun naman talaga ang kalaban ng unit team. Pero ibang nangyari mga bay. Pagkatapos ng eleksyon, umpisa pa lang, bakbaka na kaagad ang nangyayari. Naobserbahan ko nga na tanggap ng mga dilawan at kakamping ang kanilang pagkatalo. Kasi tahimik lang sila. Mas bumili pa nga ako sa kanila eh. Pero sa katandem ng unit team, ang sobrang ingay yung mga DDS mga bay. Nag-umpisa sa Bantag versus Remulla hanggang sa pinatalsik si Professor Carlos. Tapos may patayan na nangyayari between sa mga Teves at versus Digamo. Tapos pinauso ang tambaluslos dahil na-demote si Gloria Macapagal Arroyo. Pero lumabas ang usap-usapan na parang kokopyahin daw ang itong GMA moves. Naalala nyo pa ba nung pinatalsik sa kapangyarihan si Irap? Tapos noong pumalit si Gloria Macapagal Arroyo, umabot sa 10 taon ang itong kapangyarihan ni GMA doon sa Malacanang. So parang ganito rin daw ang mangyayari kay PBBM. Batikusin ang batikusin para mapatalsik si PBBM, at pag pumalit si Vice President Sara Duterte, maging 10 taon ang kapangyarihan ng mga Duterte. Pero yun ay haka-haka lang. Hindi masyadong halata mga bay kasi ilang beses na sinusuportahan ni PBBM si Sara, pero habang ilang beses na pinagtatanggol ni PBBM si Sara, sa kabilang panig naman, ang mga batikos walang tigil, gaya ng eksena sa logo ng Pagcor, controversial sa Love the Philippines, hanggang sa umaabot sa First Lady ang batikos. Kung baga,
dinahandahan ang atake mula sa mga kabinete hanggang sa speaker at kanyang asawa. Pinupuna ngayon ang paggamit ng stock video na hindi naman kuha sa Pilipinas. Iniimbestigahan na ito ng ahensya. Nagpaliwanag na rin ang advertising agency. Kalulunsad lang ng Love the Philippines Tourism Campaign na ayon sa Department of Tourism ay ginastusan ng 49 million pesos. Bagong logo ng Pagcor, worth it nga ba sa 3 million pesos? Unveil the new Pagcor logo. Pero ang tirada talaga nila dito, si PBBM. Kasunod doon, yung video ni Sara na manggagamit at itong pulburon na para bang may halong pinaparinggan na si PBBM, ito si PBBM, si Lisa or si Martin. Parang hindi masyadong malinaw ang birada sa umpisa. Pero kung tutuusin, dapat sana yung obligasyon niya sa DepEd, sa NTF-ELCAC at bilang isang Vice President, dapat mataas ang ating expectation na meron siyang magandang performance na ipakita sa publiko. Kasi 3 ahensya sa gobyerno ang kanyang hinahawakan. Pero anong nangyari? Bakit parang vlogger na walang kwentang video ang kanyang ipinapakita sa atin? Imbes na mga proyekto at maging productive sa kanyang mga political will, bakit parang puro video-video at picture-picture lang ang kanyang ipinapakita sa atin? Lisa. Oh! Ano na? Saan kapiro yung balon ni Mong Lisa? Mangga. Ang tawag ano niya? Manggagamit. Bilang isang simpleng mamamayan, simulat sa pool mga bay, as an ex-DDS, taos-puso akong bumuboto sa ating Vice President na si Sara Duterte. Tapos yun lang ang mapapala ko sa pagbuboto ko sa kanya, hanggang sa nag-resign sa DepEd at naglabasa na ang mga aligasyon. Marami na nangyayari mga bay na hindi maganda. Naaresto si Pastor Kibuloy, nabulyaso si Bato at si Bongo, nabulabog ang pugo ni Alice Go, at idagdag mo pa doon si Robin at itong si Amy Marcos na daldal ng daldal na walang kwenta. Hanggang sa nagbuo kayo ng grupo para sa midterm election at kasama sa line-up, no? Kasama nyo pa sa line-up si Willie Rebillame, Philip Salvador. Ang gulo ng line-up nyo ba? Happy break muna tayo. Para naghahanap na lang kayo ng butas para mapatalsik si PBBM, hanggang sa pinunterian na talaga nila mismo si President Bongbong Marcos. Nagsimula sa manggagamit, tapos pulburon, hanggang sa gumawa ng video na nagkukin si itong presidente natin. Hindi sila nagtangkumpay doon mga bay, kaya hanggang sa umaabot na naman tong issue na to, kaya hindi na ako magtaka. Ako totoo talaga na idol ko si Digong. 2015 pa lang, kumikilos na ako para makatulong sa kanya, kahit pipitsugin lang ako. Pero pagkatapos ng kanyang termino, noong sinabihan niyang bangag at weak ang ating presidente, medyo okay pa ako noon mga bay. Pero noong paulit-ulit at walang tigil na ang kanyang pag-iingay, napag-isip-isip ko na parang hindi ko na kaya yata itong mga bay. At doon pa ako nabuisit, no, sa plano ng ating presidente tungkol sa charter change ng economic provisions natin, kasi yun na lang sana ang isa sa natitirang pag-asa natin, pero binubulabog ng walang kwentang maisog rally. Kaya dahil sa sobrang ingay nila, hindi mo na malalaman kung may ginagawang maganda ba ang administrasyon na to. Nasasapawan kasi sa mga walang kwenta nilang ingay. Pero pag mag-research kayo, no, kahit papano, meron namang magandang proyekto na nagawa ang ating presidente. Within this year kasi mga bay, kapiblik muna tayo mga bay. Nitong taon kasi, umpisahan ng dalawang kumpanya itong oil and gas exploration, at ito ang Nido Petroleum Limited at Prime Energy. Kinumpirma kasi mismo yan sa DENR,
PNOC at Department of Energy na positibo na maraming nakareserbang langis sa ilalim ng ating karagatan na nakapaloob mismo sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Yes! Itong Nido Petroleum Limited, doon sila mag-drill sa Northwest Palawan, samantalang itong Prime Energy, doon din sila mag-drill sa Malampaya Island. Malaking tulong to mga bay kasi very timely yan. Noong inumpisahan mismo ni PBBM ang paggawa ng BESS, ibig sabihin ng BESS mga bay, yun ang tinatawag na Battery Energy Storage System. At bago lang natapos ang groundbreaking yan, no? Yung itong groundbreaking ceremony natapos noong November 21 doon sa Nueva Ecija. Sa pagtutulungan ng Mtera Solar Site at Meralco Power Gen ay posible na maging mas mababa ang presyo ng supply ng kuryente sa ating bansa. Wow! Ito ay magpo-produce ng higit na 3,500 megawatts na kayang mag-supply ng enerhiya sa 2.4 million na kabahayan sa ating bansa. You got it! And that is one of the world's largest power storage facility na itatayo dito sa Pilipinas. At sa taong ito din, this year 2025, isabay na din itong boosting investments. Kinumpirma din yan ng ating Trade Undersecretary Seferino Rodolfo. According to him, the launch of this Philippine business together with the European Chambers of Commerce, official na inanunsyo doon sa Makati, itong Strategic Investment Priority Plan will be out within the first quarter of this year. At noong January at nitong buwan lang, Pitsa 21, meron ng inalabas na guidelines to foster international collaboration in the education sector under the academic industry matching. At sa noong January 17, itong BUI merong ginawang Memorandum of Agreement with United Arab Emirates para sa clean energy projects. At noong Pitsa 9 din sa nitong January, inaprubahan ng BUI ang 2.535 billion para sa Iloilo City Seaport Modernization Project. Malaking tulong to sa shipping line industry natin. At last year lang, December 28, 2024, inaprubahan din itong 4.54 trillion para sa investment ng Green Lane Initiative. Kasabay doon, 12 universidad sa ating bansa nakilahok doon sa ITSI para sa semiconductor workshop kick-off session. Wow! At kakapasok lang ng latest update natin, may dagdag na 30 billion investment, no? 30 billion investment na naman sa ating bansa. Itong Steel Asia Manufacturing Corporation, one of the country's largest producer of steel products. Hindi tayo mapapahiya dito mga bay kasi hindi basta-basta na kumpanya to. Mga heavy structural steel products ang gagawin nila dito sa ating bansa. At aabot sa 7,000 plus ang kinakailangan nilang mga trabahante sa kumpanyang ito. Good news to sa ating bansa mga bay. Habang sa China, tumaas ang kanilang unemployment rate at bumagsak ang kanilang ekonomiya dahil marami ng mga foreign investors ang lumayas doon. Kabaliktaran po ang nangyari sa Pilipinas dahil dahan-dahang tumaas ang ating ekonomiya at dahan-dahan ding bumagsak ang ating unemployment rate. At maliban pa dyan, marami ding mga foreign investors ang pumasok sa atin. Si Digong may nagawa naman at dapat din natin i-appreciate ang kanyang mga nagawa. Maliban sa mga proyekto niya sa Belt. Isa sa remarkable po dyan, itong pinakamahabang tulay sa Pilipinas na San Juanico Bridge na proyekto ni Apo Lakay. Na-break po ito ni Digong at yun ang Sisilix. Ngunit itong dalawang tulay na to sa San Juanico Bridge at Sisilix, ma-break na naman yan kasi may panibagong bridge na itatayo ni President Bongbong Marcos at ito ang magiging pinakamahabang tulay hindi lang sa buong Pilipinas kung hindi
sa buong Asia. Philippines is going to build a 32-kilometer-long bridge across Manila Bay, uniting the provinces of Bataan and Cavite. It will include 4 highway lanes and 2 cable-stayed spans, stretching 900 and 400 meters each, allowing large ships to reach the port of Manila while cutting travel distances by 60%. Nito lang fourth quarter sa 2024, umaangat sa 6.2% growth ang ekonomiya sa ating bansa, habang sa China bumagsak sa 5%, at lalo pang babagsak yan kasi sa administrasyon ngayon ni Donald Trump. Magpapatupad siya ng maraming sanction sa China, habang manghihikayat ng mga maraming American investors si Donald Trump at Elon Musk para papapasukin dito sa ating bansa. Hindi pa kasali dyan ang mga investor sa Canada, South Korea, Japan at Southeast Asia during sa mga foreign trips ng ating presidente. Kaya yung AKAP, yung TUPAD at AX, tuloy nyo lang yan para pag makatanggap ang mga Pilipino ng mga ayudang yan, may pangbili tayo sa paglago ng ating ekonomiya. Huwag nyo na lang pansinin yung mga kritiko gaya nitong itong issue sa Bicameral at General Appropriations Act. Isipin nyo na lang, pag may mga pangbabatikos laban sa ating gobyerno, matik na yan mga bay. Alams na yan. Alams na yan na yun ay paninira lang at walang kwintang chismis. Dito na lang bay at katibik. Rock and roll na itong tanan mga bay. Lights off, lights off. Off, permit. That's the chocolate. Both. Best time for sex. Si ay sagana sa pagkain at